Sa mundo ng showbiz chismis, it's either you hate her or you hate her. Ang queen of mean, ang reyna ng intriga, ang intrigera ng mga intrigera. Malupit daw na kaaway, pero a very dear friend. Wasak si Lolit Solis, mga bayaw. Wagas sa katotohanan. Manay, ilang taon na nga kayo? 65. 65. Pero bawal sabihin yun eh. Bawal Bakit? tanungin yun, di ba? Bakit Sa bawal? isang Lalo sa dalagang babae. Pilipina. Oo. Sa isang Bakit? Pilipina. Bakit bawal? Hindi ko alam kasi Pero parang... grabe, parang hindi kayo mukhang senior citizen, no? Oo. Parang 40 plus lang si Manay, no? Kasama pala natin ngayon ang walang kupas. Miss Walang Bambi kupas. P. Salamat ako kay Bambi Pentes, kay Bong Lasso ng Ritaso, si Dr. Vicky Bello dahil siya ang aking sponsor sa Stem Cell. Yun. Si Joey Santos ng House of Kubaji, dahil ano, si Ruby Cuyuto ng Flawless. Di ba? Yung si Perry, lang si... Technomarine po, wala, hindi yung ano. Hindi, nagbibigay sa akin ng Techno rin si ano eh, si Willie Willie Revilla. Di ba nga nagbibigay siya, giveaway? Ang bata-bata ng itsura ni Manay. Dahil sa kakahalbat to? Ikaw ba, wala ka bang babatiin, Lord? Ano? Wala kang bagong magsimula? Wala pa akong stem cell eh. Ako, binabati ko yung Tom Tis tsaka Team Manila. Ayun, Tom Tis, Team Manila. Team Manila, So, oo. ako ngayon, Team Manila. Wow! Ay, hindi pala. Salamat ko na rin American Eye Center dahil sa nag-opera ng mata ko. Gano'n, no? Oo. Kaya Walang binabati- bayad? Walang bayad. Ah, Tsaka kay Dr. Vicky Bello, baka sponsor Oo, natin tayo baka ng sponsor stem natin. cell. Advance thank you na. no? Thank you kay Dr. Vicky Bello. Nanay ni Quark. Teka, yung sa stem cell yung Manay ko kay Dr. Bello kayo. Sa likod mo lang din galang yan, di ba? Tama? Hindi. Yung pinuntahan namin sa Germany, galing Okay. sa Black Mountain Ship. Ship, okay. Oo, tapos injection sa'yo. Aha. So may lahing tupa ka na ngayon, Manay. Oo, Ibig sabihin. bumait nga daw ako eh. Di ba kasi bait na ako ng tupa? Oo, bakit na? Oo, presyo mo ng mga 1M. Kung katigan natin kung magpuntatawan. Sponsorship. Commercial. Sponsorship yan. Oo. Kung Trimedia, siyempre mas mahal na yun. 1.5 Siguro yan. dapat presyo mo 2.5. 2.5, ganun. Pero kung try Okay na, thank you na ako. Hindi lang tri-media ngayon. Oo. Meron pang internet. Oo. Oh, mababa yun ay. Mababa yun. Mababa yun. Mababa yun. Taasan pa yun. Meron pang mga viral ngayon sa internet. Iba pa yun. Tsaka Ano hosting. kasi, alam mo ngayon, Bababaan. oo, kasi wala na ngayon yung mga presyo ng taas-taas. Oo, Oo, parang parang hindi na ganun ka, Oo. Hindi katulad dati. kabili pagka nag-adwa. Kaya kailangan maging maging practical Practical ka. din. Oo. Ako kasi, paramihan lang kayo ng trabaho. Kaya Parang kahit in-check lang, no? Pag Oo. kung inipin mo, laki na. Pag maraming binchingko, Oo. piso. Saka ano ngayon eh, pagka nagpresyo ka ng mataas, amin ka. Yung, Oh, Kastabing ka na. Ay, pwede naman kami dito. Ang dami Oo. Ilang percent yung nakukuha niyo na. sa line? 10. Ah, ang Ang baba baba naman. niyo, ah. Oo, 10. Parang gusto mo Akala ko 30. stay sa kanya. Hindi, ang ano ng iba, lalo na pagbaguhan yung artista, ang sinisingil nila 30. Kasi kahit paano daw, gumagasta din naman sila sa pagpupromote ng artista. Alam mo kasi ako, hindi ako mahawak ng talent. Pag hindi ko pag wala akong love, kailangan mo na love. Parang mo. family Oo. dapat, oo. Kasi paano mo may paglalaban yun? May hanap ng trabaho. Kung wala kang mga affection, di ba? Alam mo, Dapat manilulit ako, emotionally madali lang ako involved muna mahalin. ako bago ako. Ito na, Hindi na kunyari, ako mahalin, mamanage Manay sa inyo. Ganon? Bakit kayo mahal na mga talents ninyo? Dapat mahal muna ka bago ka maging talent. To the point na ang tendency, ibang closeness nyo rin. Noon nga noon nga time nung kay Gabby Concepcion, may mga problema sa nasasabi niya sa akin. Hindi niya nasasabi sa nanay niya. Tapos si kay Rudy Fernandez doon. Ano nga yun, kumbaga, biruan nga ang dami ni Rudy. Mas matagal pa ako kaysa yung mga iba niyang babae. Kasi pagmula nung una niyang girlfriend, pangalawa niyang girlfriend, Alma Moreno, Lorna Tolentino, ano doon ka, di ba? Hindi lang naman kasi manager yung manager mo. Dapat talaga parang nanay mo, parang abogado mo, parang doktor mo. Ganyan ka ba sa lahat ng mga talents mo? Oo, pero pili parang lang. ano din yan, parang talaga yung mga magulang na may mga paborito ka, di ba? Yung conforme rin kasi, may mga talent kang balambing eh. Tapos yung talagang laging tumatakbo sa'yo. May mga talent ka naman parang may distansya. Hindi sinasabi siya, di, ano ka rin, conforme din sa pakita nila sa'yo. Yun din ang nagiging ano mo sa kanila. Hi. Ang ginagawa niyo dyan, di ba? Kailangan po naman kami manilulit. Si Rostong. Oo, di ba? Liraw Ang yan, lupa liraw may yan. dito. Hello. Imposible maano nyo. Meron kayong packet press ko na na? Oo, ng chan. Sabi ko na nga Lord. sa kanya eh. Tinatanong ko sa kanya. May-interview kita sabi ko, dati para sa Jaro. Ang sexy ni Rufa May, no? Sexy, ano? Oo. Gusto ko siya maging friend. Eh, ba't di siya nakakapag-asawa? Lagi siya nasabi, mag-aasawa na, wa. Oo nga. Oo. Bakit Sexy nga, di ba?
pero hindi nakakapag-asawa. Bakit? Yun ang question mark. Pwede ko siyang alayan ng tunay na pag-ibig. Di ba, Tunay Manay? na pag-ibig kaya ang gusto niya? Hindi kaya tunay na laman ng bulsa mo? Yeah! Masasabi mo ba na nag-mellow down na kayo throughout the Ay, years? siyempre, tumatanda ka na rin, di ba? Ako talaga, siguro kaya medyo ganun ang tingin nila sa akin. Kasi confrontational ako. Oo. Hindi ako pumapayag na may narinig akong chismis Oo. o balita o no, Oo. na hindi ko kinukumpront yung Oo. pinanggalingan ng balita. Oo. Talagang kukumprontahin kita. Nung bata-bata pa ako, aawayin pa kita, tatampalin pa kita. ganyan. Nung tumatanda na ako, naiisip ko, minsan may mga sinabi naman na out of context pagdating sa'yo. Minsan may sinabi naman, inintriga ka lang, inano ka lang. Kagaya naman, pag may narinig akong pinipintasan ako, whatever, ako, susugod-sugudin ko, kaya inaano Ngayon, yung mga hindi na. alaga ko. Ngayon, hindi na eh. Parang, talaga, sinabi niya, okay. Dati nang babato pa kayo ng ashtray, di ba? Hindi pa nang babato ng asre, namumukpok pa ako ng bote ng Wala. alak. Tiyuk! Ito, hindi pa sa'yo to. Talent mo lang ang siniraan. Grabe. Ganun ka magmahal, no? Ganun pa yun. Oh, ayan pa! Ayan Philip pa, oh. Salvador, Philip ba't Salvador. andito? Grabe, star-studded yung mga dumadalaw sa atin dito. Sir, ha? Nakakamusta lang. Yan. Nag-guest din ako Kagaling dito. Idol natin to. Kumusta po yung dalawa niyong anak? Anak ko? Yung dalawa niyo Oh, po? nasa Amerika. Nasa Amerika po. Oh, pareho may asawa Konting na. kwento naman po. Ano? Totoo ba yung isa pangalan Snoopy? Kala ko Seven Dwarf. Di ba? Sleazy tsaka Sloopy. Pero Sloopy, wala na Sloopy sa Seven Dwarf. Eh, pangalawa ko pa ng anak, ano na, nag-iwalay na kami ng jowa ko. Walang irita sa akin ng bakla, saka ingayan ko, di ba? Ganon. So, ako nagpalaki din sa mga anak ko. Kasi, di ba? Hindi na kayo nagka-love story noon pagkatapos. Ako meron pa mga, siyempre, no? Bagets-bagets pa ako. Pero ayoko na yung mga love story ko. Ano, di ba, yung mayabang ka, gusto mo, ano yung mga anak mo, huwag ka mahingi sa jowa mo, di ba? Kasi iniisip ko na, pag nanghingi ako ng pera, baka get lucky yung mga anak mo, di ba? So, ay para ayoko yun. Tiniis ko talaga na ako nagpalaki sa kanila. Ma-pride kayo, no? Siyempre. Sa Amerika na Teka sila mo, dalawa. nagro-roll call tayo ng mga talent sa hawak ni Manay. Okay. Ayan, Bong Revilla. si Bong Revilla at si Lani Mercado. Usually, ganyan yan eh. Pag nagkakaasawa na sila, pati asawa nila, alaga ko rin. Ang alaga ko lang no, si Rudy Fernandez, biglang napangasawa si Lorna Tolentino, naging Christopher De Leon, at si Sandy Andolong, Tonton Gutierrez, Glidel Mercado. Tapos, sino pa ba? Sila Paolo Conti, Ladenji Mabibigat pala Paras, si ng- Shalani, Pauline Luna. Malay mo, pag napangasawa niya si Vic Vic Soto, Soto. maging hawak ko si Vic Soto. Sana mapangasawa niya. Sila pa ba? Para medyo malaki. Ha? Sila pa ba? May chismis raw na hiwalay na. Bakit? Naging on ba sila? Ay, yun, no? Ang galing ni Manay. Ang hirap rin ng posisyon mo, Manay, ano? Kasi talent manager ka na, pero ano ka rin, ano? Periodista, kolumnista, lumalabas ka sa Oo. TV, Hindi. lumalabas ka sa radyo. Meron kaming samahan ng mga manager, yung PAMI. Oo. Di siyempre, nagraradyo nga ako. Minsan meron pa akong column, may ano pa ako, nasa TV pa ako. Kumbaga, halo-halo yung trabaho ko. Kaya, pagka halimbawa, yung pinagchismisan namin within the group, hindi naman kami lagi nagchichismisan. Para kumbaga, yung sikreto doon sa grupo mo, huwag mo na ilabas. Parang may ganon. yun na lang ang May practice. ganun. Sa tingin mo, Manay, yung entertainment press, mula nung simula ka hanggang sa ngayon, nagbago ba siya? Mas naging open. Kasi nung nagsimula ako, bawal lang manghingi ng bato. Okay. Bawal lang magbalot. Ako sa kagagahan ko, noon pa lang talaga, pagka ano, di ba, parang sayang, ang dami-dami pagkain. Okay. Di ba, Sa yung press ganun? con, pagkain. Di, ibabalot ko, lalo sasabi ko, ay, ako, type ko ng nanay ko, hindi ko nakakatikim to nanay ko, babalutin ko. Pero hindi ka ba nagugulat na sa naging turnaround ng buhay mo na mas mayaman ka pa actually sa ibang mga artista noon na nakita mo na Hindi ako naniniwala. sa peak nila? Hindi, marami kunyari dyan, yung mga nakikita mo sa mga wish ko lang, mga ganyan. Hindi, kasi siguro naging aral sa akin noon. Ako, hindi man siguro nakakayan sabihin. Nung si Eddie Peregrina, nung namatay. Di ba si Eddie Peregrina? Ang ano-ano, sikat na sikat. Eh, kapanahonan ko yun. Hindi may libing, kasi walang pampalibing. Kung hindi pa nagbigay nito si Mang Dolphy, ang pampalibing, hindi pa Okay. nailibing nyo si Eddie Eddie Peregrina. Ayoko yata mangyari sa akin noon. Kaya hindi ako ganun kagasto sa pera. Paano ka ba nagsimulang lumabas sa telebisyon? Marami nagtatanong. Kay Inday Badiday. Kasi di ba si Inday Badiday no, may talk show. Kasi iba itong mga reporter. Lagi akong guest. Guest. Ganyan. Pagkatapos, mamaya, ano nga, pinagawain nga namin ni Inday eh. Kasi nung ano,
naalok na ako noon, Channel 13 noon na magkaroon na ng sariling talk show. Si Inday from Channel 13 lumipat ang Channel 7. So, pag nagkaroon akong talk show, magkakalaban yung talk show namin, di ba? Medyo nagtampo siya nun sa akin. Pero later on, nagkabati kami. Kasi, yun nga, pareho yung katwiran namin eh. Kung yung kasama mo, magkakaroon ng pagkakataon na umangat, di ba dapat masaya ka para sa ano? Kaya ang inano niya lang daw sa akin, nung nagtampo siya kasi nalulungkot siya dahil hindi na kami magkakasama lagi. Kasi kami ni Inday, para kami magkapatid na luka-luka. Yung kung ano-ano kagagahan ng pinag-uusapan namin. Yung sa Citro, inabot mo pa si Noli De Castro doon. Sinoli De Castro doon, 150, ano lang ha? Awig ang ano niya. Ano siya eh, siyang boy sa sa ano? Pag may phone Talaga, si Noli De Castro sa Citro? Ang bayad sa kanya, 150 pesos lang. Boses ito lang naging siya vice doon. president. Boses Yung lang tatawag kay phone in, si Noli Boy yun. Pero si Noli Boy, in fairness sa kanya, hindi nagbago kahit anong vice president siya. Pag nakikita ka, Loli, kaya nga ano. Para talagang, ano siya, hindi nagbago. Marami nagsasabi na ang mga ka-close daw ninyo na nagsimula talaga nakita na nag-mellow down ka. Malaking nagbago sa'yo. Mula nung investigation, yung hearing sa City Hall daw. Yung yung sa scam, hindi ako binago noon in terms of nag-mellow down sa Nag-mellow down lang ako sa, yun na nga, sa sobrang pagmamahal ko kay God, talagang gusto ko siya manalong best actor. Itsura talagang chuk! Mandaya ako mag-ano, di ba? Nag-mellow down ako in the sense na hindi pala pwedeng ganun mo kamahal yung tao. Di ba? Nagkaayusan na ba kayo, Nay? Ha? Oo. Okay na kayo? Ano na kami? Nung namatay tatay niya, nagpunta ako eh. Ang ano lang naman talaga, kahit ang ano Pero sabi ni God. i-manage mo pa rin ba siya, if ever? Ay, ayoko na. Hindi, kasi di ba, pag nag-iwalay na kayo, iwalay na. Kasi yung siguro, kasi nung pagkatapos ng scam na, nung lahat ng tao galit na sa akin, iniisip ko talaga, wala na to. Pero, yung nga, yung mga alaga ko, nagsabi sila Rudy, sila Bong, sila Christopher, kay nanay pa rin ako. Di, parang assurance yun na, may tiwala pa rin kami sa kanya. Siguro, kaya yung ibang ay, kung pinagkakatiwalaan niya ni Rudy, ni Bong, ni Christopher De Leon, di magtiwala din sila, yung mga producer na Kaya, ang sabi ko nga, pag siguro may tinanim ka, may aanihin ka talaga. Di ba? Hindi naman nila malilimutan yan eh. Kunyari, lumapit sa'yo si Rosana Roses. Nay, hawakan mo ako. Ayoko na. Alam mo ito si Rosana, ang pinakamaswerte sanang tao sa mundo. Galing sa saklab, di ba? Yung ano man. yung ano man, di ba? Nanggaling ka doon, pumasok ka dito, nakaangat ka. Napakaganda ng posisyon mo, sisirain mo dahil lang sa ano. Pinakamaganda nga sa example ng isang taong dapat alam mo na sa mundong to, isang click lang nawawala lahat. Ano masasabi mo parang halos lahat ng networks meron na kanya-kanyang mga talent search shows, no? Maganda yun. Masyado naman tayo marami artista. Hindi. Ang nangyayari lang, hindi mo ba napansin ngayon, sa dami nga ng social media, ang daling mawala ng interes ng tao. Ngayon panahon to, walang artista ang tumatagal na kagaya ng kasi tagal ni Vilma Santos, ni Nora Honor. Kasi, ang daling magsawa na tao, ang daling ayawan. Kasi nakikita mo sa TV, nakikita mo sa ganito. Hindi nila nami-maintain ng matagal yung kasikatan. So, you need yung mga reality show na yun para kumbaga, magsalin, mabilis. Pero napapansin naman natin na for the past few years, may mga produkto naman itong mga reality search shows na bigla rin namang hindi kumiklik. Yun nga. Hindi mo nga ma-maintain eh. Kasi nga, yung mga nanonood, ang daling magsawa. Since pinasok mo tong mundong to, no? Obviously, movie fan ka muna. Alam mo, bago ka maka-stay dito sa mundo natin, bago ka maging reporter, bago ka maging dapat movie fan ka. Kasi kung hindi ka movie fan, hindi mo ma-enjoy. Sino yung mga artista na hanggang ngayon, pag nakakasulubong mo sila, nakinikilig ka pa rin at parang it brings out the old movie fan in you? Sino yung mga ganun? Si Susan Roses. Yung makikita ko siya, si Kuya Rani, yung buhay pa si Kuya Rani po, pagka yung aakbayan ako, feeling, wow, sikat ako, nakbayan ako ni Rani. Si Nora. Parang gano'n, di ba? Dahil ngayon, type na type ko si Sarah Geronimo. Ay, talagang affected ako. Nakakaidol sila ni Gerard. Ano naman yung mga instances na parang ayoko na, gusto ko na mag-quit mula sa trabaho? Nagkakaganon ka ba? Hindi ako nagkaroon. Kasi
thankful ako. Dito ako napasok sa trabaho. Kasi lahat ng bagay na hindi ko natikman nung bata ako, alam ko hindi rin natikman ng mga ng mga kapatid ko. Dito ko lahat nakuha. Kung hindi ka napasok dito, saan ka dapat ngayon? Ano ka Chef ngayon? lady sa Carriedo. Yun ang isa sa mga ano ko din, dream. Kasi di ba, Uso ka lang dati. Oo, pagka di ba, pupunta ka sa Carriedo, bili ka ng sapatos ng nanay mo, tsaka ano, parang lahat ng babae nakita mo chef lady, parang maganda. Feeling ko, ay, magiging chef lady ako pag nakita ko. Alam mo siguro kaya lumaki akong ganito, lumaki din akong matigas, lumaki akong nagsucceed ako. Dahil nagsampalok ako. Talagang, di ba, talagang parang survival of the fittest, di ba? Paano ka naman napasok sa pagsusulat? Kay Douglas Quijano rin. Pero gusto mo talaga magsulat nun? Nag-apply kasi ako sa, yung Philippine Star ngayon, Daily Star noon, nag-apply ako. Yung ginagawa ng Douglas, sinasama-sama ako. Halika, na-interview kami kay John Yang. John Yang parang, Yang. ako, join. Binuin. But talagang join ako ng join. Tapos si Douglas din ang sa akin. Nagbigay sa akin ng opening para mag-manage. Kasi si Douglas, siyempre Douglas Quijano. Malalaki minamanage niya. May isang tanong kasi na meron ka bang isang alam na chismis, whether bago o luma, na hindi mo maisulat-sulat? Kasi, ewan ko, kung bakit, for some reason, hindi mo masulat. Gaya na kasi, tayo Hindi, naman. di ba, sino ba mga alaga ko? Di ba? Bob Revilla yan, Rudy Fernandez yan, tsaka si Gabby Concepcion nun. Siguro sila tatlo, kilala naman sa magiging babaero, di ba? Talaga? Di ba? Yung mga chick boy. Yun, may mga chismis doon na. Siyempre, sa inyo na lang. Pero pag hindi mo na sila talent, pwede mong isulat. Ay, hindi na. Di ba? Wala na eh. Kaya ayun na yung respetuhan. Kasi kaibigan pero mo na saka rin. ako, talaga, no, Kaibigan na eh. Pag ang nobya nila, mapapakinabangan mo, ay, pwedeng i-chismis. Kasi papakinabangan dahil makakatulong sa popularidad ng alaga mo. Pero kung hindi mapapakinabangan ako, itago niya. Huwag niyong pagsapat. Kasi makakasira. Sino madalas magregalo sa'yo? Mga mamahaling regalo. Siyempre, si Dr. Vicky Bello, talagang magkano bang stem cell? Hi, Doc 1 Vicky. million. Yun. Oo, di ba? Ang talagang miss na miss ko, si Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez lang ang yung alaga ko. Valentine, nagbibigay ng Valentine gift. Itong pag-usbong na itong indie film movement na ito, sakay mo ba to? Itong mga indie movies, nasasakyan mo? Okay. Alam mo bakit? Talagang siguro din, economic condition, hindi na talaga nakakapanood ng tao na. Di ba? Hindi na nakakagawa ng malaking, pelikula, except for Film Fest. Film Fest lang kumikita eh. Pero yung mga mainstream na gagawin mo, talagang suntok sa buwan. Kung kumita, swerte. Yung indie film, dahil maliit lang ang budget mo, pwede ang daming salin, di ba? Kahit nga ngayon malalaking artista na, pumayag lumabas ka. Kita mo si Judy Ann, malabas ng libre sa indie, no? Maganda. Tsaka sayang, kasi may mga talent na direktor, mga bibigyan mo ng wala na. Ang hirap ng makakuha ngayon ng producer na gagastat sa isang pelikula. Ano yung isang pelikulang Pilipino na hindi ka nagsasawang panoorin pa ulit-ulit? Dinunod ka lang sa lupa. Yung ginawa ni Eddie Garcia, Gabby Concepcion, Marcel Soriano, at saka Lorna Trin. Bakit yun? Ewan ko, parang totoo yung istorya, tsaka totoo yung takbo ng at touch pa rin ako. Tag-araw sa tag-ulan. Hindi ko Doon narinig yung wag po, kuya. Sabi ni... Sino nato? Maraming salamat sa iyo, Manay Lolit. Lakpakan natin, Lolit Solis. Kasi yung mga dumarang sa akin, ha? Ay, oo naman. Makita, ha? Ang kinis pala ni Philip Wala Sandero. walang Kahit ha? hindi ka na magtanong eh. Tuloy, nakikinig ka na lang eh. Malusog pa rin. Good evening. Welcome ulit sa Kalusugan, Pambayaw. Mga hipag, kayo ba ay nahihilo at nagsusuka tuwing umaga? Nagpapahanap ng pagkain na napakahirap hanapin? O kayo ay nade-delay? Yan ay maaaring sanhi ng pagdadalantang. Kaya ang inyong gagawin ay pumunta kagad kayo sa isang espesyalista na kagaya.
Okay na po. Tapos na po yung ultrasound. Oh, congratulations! Magkakaroon na uli kayo ng 4 na supling. Ay, hindi po. Hindi ko po siya asawa. Sinamahan ko lang po, hipag po. Ha? Ikaw talaga. Oh, sige po. Ako yayaw na. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kalusugang pambayaw. What's up,